Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampo ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, mga kaibigan, ito pong magkapatid na Marcoses na walang iba kundi ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang kampo na kadiliman na ate na ngayon ay re-electionist, Senator Imee Marcos Manotoc. So kasi po ang Pangulo ay may natukoy na sino ba ang mga smuggler ng bigas. At ganun din po, ito naman pong si Imee Marcos Manotoc ay patuloy ang panglilinlang. Ako po, nahihilo na dito kay Imee Marcos No? Patuloy niyang niloloko ang sambayan ng Pilipino. Bakit po? Ito po, unahin na natin itong si Senatora Imee Marcos Manotoc. Kasi sabi po dyan, yung mga DDS, sabi nila, hindi daw sila nagkamali ng boto kay Imee Marcos. Ha? Hindi niya nga binoto ng mga taga Davao to Pero inaangkin nila, sige, bigyan na natin sa kanila. Ha? Dito po, sinasabi ni Imee Marcos sa quote card na yan, pupunta daw po siya ng Supreme Court para patigilin ang impeachment. Kasi daw po, in the light of sinabi ni Congressman Toby Tiangco, na itong isang mukhang Duterte din ito, no? Hindi pala ito pumirma sa impeachment ni Sara Pusit, nagwalwal po no, kasi ito po yung campaign manager ng alyansa na kung saan sa lahat ng interview niya sinisisi niya yung impeachment trial. No, hindi niya nakikita na merong pagkakamali yung campaign ng alyansa, kundi naghahanap siya ng masisisi at ang sinisisi niya wrong timing kasi yung impeachment Kung wrong timing pala, bakit hindi mo sinabi kay Pangulo at binigyan ng aksyon? Dapat kinounter ninyo, dapat ginamit nyo yon in your para sa inyong advantage. Wala po no, mahina kang campaign manager. Tapos ilalaglag mo pa ang Pangulo. Ha? Sabi ni Imee Marcos, pwedeng magamit si Toby Tiangco kasi meron daw sinabi si Toby Tiangco na bumaha ng pera sa Kongreso noong yung impeachment trial na sinumite sa Senado ay nagkakapirmahan. Meron daw hindi bibigay ang budget sa distrito kung hindi pipirma sa impeachment. Pwede daw pong magamit yon ni Imee Marcos para mawala ang impeachment, mabasura. Di ba? Ang galing, di ba, Toby Tiangco? Mukhang patibong ka, no? Ikaw yata yung yung explosive, no? Yung tinago, yung parang mine, no? Ngayon, mga kababayan, eto na naman tong si Imee. Ha? After na ma-re-elect siya, ito na naman ang sinabi niya sa quote card ng Impact Leadership. Ha? Yes, as a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. Tungkol po ito sa impeachment. Sinasabi niya, evidence-based. Parang si Bongo, evidence-based. And the rest of some of the senators. Palagay ko, yung katibayan ng maghahari sa lahat. Really? Ha? Wala pang paglilitis. Wala pang pinapakitang ebidensya. Wala pa akong nakikita. Puros haka-haka, puros bali-balita. Ikaw nga Ikaw nga. Pinipilit mong harangin ang impeachment. Nung una pa lang sabi mo, bago ka sabi mong pupunta ng Supreme Court, may sinabi ka na dati na haharangin mo ang impeachment. Di ba? Bakit ayaw mong ipatuloy? Nasa proseso naman yan. Kayong dalawa ni Marcoleta, ipapatigil ninyo? Sabi ni Marcoleta, mali ang proseso. Paano? Ha? Paano? Tapos ikaw, Imee, magpapaka-ipokrita ka, nang lilinlang ka, nang luloko ka. Pinakita ko sa inyo yung cop card, Tatakbo siya sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment. Tapos sasabihin mo, mag-i-evidence-based ka? Ang gulo naman yata, ano ba talaga? Gusto mo magka-impeachment o hindi? Yun lang. Di ba? Paano hindi kayo mahuhusgahan na no to impeachment, mga kababayan? Halata sa mga pronouncement ninyo na mga kampi sa Sara Duterte. Lalong-lalo ka na.
Nag-manifest ka na, ako po ay maka-Duterte. Diba? Sa isang interview mo kay Boy Abunda, kaya mo ginawa yung hearing dyan sa ICC kay Digong kasi ikaw ay maka-Duterte. May bias ka na. Tapos ganito, manlilin lang ka, sasabi mo evidence-based, evidence-based. Ano, para hindi ka paghinalaan? Really? Alam na namin ang laro ninyo eh. Madumi kayong maglaro. Sa impeachment na ito, hindi ano dito yung evidence-based eh. Ang mangyayari dito ay kampihan, political affiliation pa rin. Political party, nasaan ang loyalty mo? Evidence po yan sa ibang mga nangyaring impeachment trial sa ating bansa. Maski na nandyan na yung ebidensya, pinakitaan ng ebidensya ng prosecutor, itong mga senator, judges na ito, ay meron po talagang bias, may partiality sila. Di ba, Bongo? Oh, hello, Amy Marcos. Halatang halata ka naman na proprotektahan mo yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo doon ang ano eh, ang nasa trial eh. Di ba? O di masisira ka kung hindi mo siya tutulungan. Di ba? Kaya itong sinasabi ni Amy, hypocrisy. Nanlilin lang yan. Alam naman na natin ang iboboto niyan. Magaling po itong manlinlang eh. Kakampi ito ng kampo ng kadiliman eh. Ha? Di po ba? Kayo ba naniniwala kayo na mag-evidence base siya? Hell no! Unang-una, Duterte, yung sa impeachment trial. Pangalawa, best friend niya. Pangatlo, kakampi niya sa kampo ng kadiliman. O, maniniwala kayo mag-evidence base siya? Niloloko lang kayo niyan. Ang affiliation pa rin niyan is partiality towards the Dutertes. Sabi niya, maka-Duterte ako. Maski na mag-isa na lang ako, titindig ako para kay Tatay Duterte. Di ba? Tapos maglalabas ng ganyang statement. Come on. It is just for flair, for dramatics. Sobra po ang drama niya. Nasobrahan sa drama. Kaya ngayon, nanlilin lang na lang. Huwag na kayong magpabudol kay Amy Marcos. Pero marami pa rin dyan yung mga loyalista na walang pakialam kung mali o tama ang ginagawa ng Marcoses, basta sila Marcos lang. Ganon po yan. Magalit na kayo kung magalit kayo. Okay? Next, punta naman tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos, another Marcos. Okay? Kasi po, doon po sa podcast number 1 niya with Tunying, ito po malamang hindi tayo ika-copyright dito kasi itong video na ito hindi galing kay Katunying. Galing po ito sa YouTube channel ng Mahal na Pangulo. Ang YouTube channel po ng Mahal na Pangulo ay Bongbong Marcos. Meron po yung 2.7 million subscribers. Kinuha po natin itong parte ng video na ito para ipaalam sa inyo na sinabi po dyan sa video na yan na tukoy na ng Pangulong Marcos at ng administrasyon nito, sino po ang mga smuggler. Panoorin nyo po ito, almost 3 minutes, pagpasensyahan nyo na, pero malalaman nyo dito kasi ang katanungan dyan ay tungkol po sa bigas. Ang ganda po ng tanong ni Katunying, bakit ngayon lang nag-take effect ang pangarap na 20 pesos per kilo ng bigas? Ito po mga kababayan, pagtiyagaan nyo na, excerpt lang ito. Mahigit po ito sa 20 minutes yung podcast ng Pangulo. Kung panonoorin nyo, ang dami nyong matututunan para po kayong nasa eskwelahan. Mind you, ako nagsusulat eh. Tumatalino po ako pag napapanood ko si BBM eh. Hindi po kayang gawin ng inyong tokmol na vice presidente yang ganyan. Napakalawak ng pag-iisip ng Pangulo. Napakagaling. Eto po mga kababayan ano ba to? Eto, panoorin nyo. Ayan po Ito yung tungkol sa bigas at paano sila nag-come up dito sa 20 pesos na bigas at tignan ninyo sino po ang mga smuggler na ito. Mababalangkas po dito. Eto po. Pasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok ko na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng taon, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon.
At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon yun lang ginawa yun? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022 o noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggled at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. So yan po mga kababayan, maliwanag. Pinaliwanag ng Pangulo. Bakit ngayon lang? Di po ba? O nakita nyo paano niya inalagaan ang mga magsasaka. Binigyan ng mga libreng punla, mga makinarya, pinatayuan ng processing centers ng mga palay, at higit sa lahat mga patubig. Walang pinoblema ang mga magsasaka sa kanilang mga utang pinatawad. At higit sa lahat dito na anmas, sino po ang mga smuggler? Sino? Bigas o asukal o anumang produkto? Sino ang smuggler? Mga kawani ng gobyerno. Import lang sila ng import o kulang tayo ng ganito. Yung buffer stock natin, kukunti na lang, import na tayo. Sino ang mahilig mag-import, mga kababayan? Nung panahon ni Digong, ultimo galunggong ini-import ng fishery. Hindi marunong maghanap ng paraan. Di ba? Doon lumala lalo ang pagnanakaw, ang mga kartel. Diyan po sa Agricultural Department. Ang dami diyan. Sinong mga opisyal, kasi sabi ng Pangulo, walang pakialam yung mga government official na yan, lalong-lalo na diyan sa importation. Basta ang sa kanila kumita sila. Hindi nila wala silang pakialam sa mga farmers. Wala silang pakialam sa produksyon ng farmers. Ang mahalaga sa kanila ay kumita, kumlumamon sila ng kwarta. Di ba? Hindi ba nakakangit-ngit? Ang tanong, Pangulo, may nakasuhan na ba kayo? Yung mga na-raid ninyong mga hoarders, mga illegal importation. Kaya sabi niya, yung pag-control sa presyo ng bigas ay gawa din yung panlaban mo ay yung mga hinord. Di ba? Kaya yung iba hinord, kinuha, nahuli, pinamigay. O nung nahinto yung smuggling, bumagsak ang supply. Kaya sabi na, kailangan gawan namin ng paraan. Kaya nga, di ba, binuhusan nila ng tulong ang agrikultura. Nakita nyo yung pinagawang mga rice mill processing?
yung modern technology ng pag-aanalisa ng lupa. Binigay ng Pangulo, hanggang ngayon tinutulungan ang masustain itong food production, lalong-lalo na sa sinabi ni Kiko Pangilinan, makikipagtulungon siya. O ayan ang dapat nating panghawakan kay Kiko, gumawa ka ng mga batas para lalong ma-improve ang food production sa Pilipinas. Yan ang maganda kay Kiko, makipagtulungan, mga Dilawan at Pings makikipagtulungan. Itong mga Duterte wala. Sino? Anong administrasyon lalong lumala ang smuggling? Lalong-lalo na sa agrikultura, sa bigas. Ha? Biruin ninyo, sabi ng Pangulo, it takes time. Kaya nung 2022 hindi na-implement, 2023 hindi ma-implement, last year hindi pa ma-implement. Ngayon lang, hindi nagkataong eleksyon. Ngayon lang natapos. Di ba pwede nang i-roll out dahil na naggapi na yung mga tiwali. Meron pa rin mga tiwali dyan, may mga sumaside bets pa. Pero dapat, sabi ng Pangulo, may dapat taong palitan. May dapat taong kasuhan. Kasuhan ninyo, wag nyong itago. Ilantad nyo sa publiko para ma-expose ang katiwalian nila, mapahiya. Diba nakita nyo? Kaya kayong mga naysayer na, pang election lang hindi masusustain. O ayan pinaliwanag ng Pangulo, pero marami pa rin ang hindi maniniwala diyan kasi mga ayaw tignan. Dahil naging successful po ang Pangulo. Diba? Hindi naman may magic wand tulad ni Harry Potter ang Pangulo na pagkaupo, tapos na problema. Si Digo nga, umamin hindi niya kayang lutasin ang war on drugs. Diba? O tapos anong gusto niyo sa Pangulong Marcos? Anong gusto ni Tokmol na Vice Presidente? Siya ang uupo? Wala nga siyang nagawa sa DepEd, tapos siya pa ang uupo? O, nakita nyo? Sino ang mas mahusay? Sino ang may alam? Sino ang may vision na mamuno? Di ang Pangulong Marcos. Pag si Pusit, walang ganyan. Tokmol yun Itok-itok yun. O nakita nyo na sino ang mga smuggler? Mismo, mga kawani ng gobyerno. Ganyan po kagago ang mga government employees na iba, hindi po lahat. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.